po ang lahat na dumako sa ating panalangin upang tayo ay basbasan sa ating pananampalataya at sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating pagpuri at pagpasalamat sa pagkinig ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming mga sarili upang kami ay iyong dinggin sa aming panalangin. Maraming salamat po na sa hapong ito, ikaw po ay maitaas at maparangalan sa bawat buhay. Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat sa pangyayari sa buhay namin. Ikaw lamang ang Diyos ang sasambahin at purihin. Wala na pong iba, Panginoong Jesus. Maraming salamat po na kahit sa sitwasyon namin, sa mga crisis, sa mga panahon na kami ay naghihirap, ikaw ang kasama namin, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. Upang kami ay magiging matatag, Lord, ang aming pananampalataya ay patuloy, Panginoon, na magiging malakas sa iyo. Marami pong salamat sa hapong ito. Samahan niyo po kami, even Panginoon, sa video na ito. Sa ang dako man, Panginoon, makarating ang salita mo sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kasama namin. Maraming salamat po. Dakilain ang tunay mong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo
dakilaan. Pag-ibig mo sa di walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Ang kabanata ng salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ngayon ay makikita sa Marcos 1:21 hanggang 28. Pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng papahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka upang kami ay puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inuutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtatanong sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon?" Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masasamang espiritu at sumunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Purihin ang salita ng Panginoon. Diyos na makapangyarihan, tunay nga po, Panginoon, ang iyong banal na salita. Ang iyong katuruan ay makapangyarihan sa lahat ng tao. Sa hapong ito, kinikilala namin ang pagka-Diyos mo. Sa aming pag-aaralan ng salita mo, Panginoon, nawa, O Lord, ang Espiritu, banal na Espiritu ay aming matamasa, O Lord, upang maunawaan namin ang totoong kautusan at katuruan ng iyong salita. Maraming salamat po na hanggang ngayon, O Diyos, ang himala, ang pagpapagaling ng mga karamdaman, may masasamang espiritu ay sumusunod sa dakila mong pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, ng iyong pangalan, Jesus, ay madarama namin. Lord, ang pangalan mo ang maitaas, ang salita mo, Panginoon, ang may kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang magdadala ng iyong banal na salita. At kaming nakikinig, O Diyos, tumimo ang salita mo sa puso namin upang kami, Panginoon, ay taus-puso, Panginoon, na lumapit sa iyo at makinig sa iyong banal na salita
at ito'y aming pamumuhay habang kami ay naparito pa, Panginoon. Maraming salamat po sa gagawin mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ng Diyos sa mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako sa... Okay na? Wait lang po, may pati tayong problema. Okay po. Ayan, okay na po. Purihin ng Diyos, mga kapatid, tayo ay dadako sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Wait lang po ha, mga kapatid. May konti lang po tayong problema. Yan. Kita po. Okay? Yan na po. Tayo po itadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome ko po kayo dito sa aming iglesia. Kayo po ay nasa inyong mga tahanan. Sana po meron kayong Bible at meron po kayong notes upang kayo po ay mga kasunod, mga kapatid. Katulad po ng binasa ni Sister Evelda kanina sa Marcos chapter 1 verse 21 hanggang 28. Yun po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mabilis ang pag-aabot ng mensahe dahil meron tayong internet at meron tayong tinatawag nilang malayang pamamahayag. Ano? Kaya lang kung minsan, hindi naaayon ang paggamit natin dito. Ito po yung ating introduction, mga kapatid. Meron po tayong mabilisang balita at meron tayong magandang balita. So sobrang bilis ng pagpapaabot ng mensahe ngayon, hindi na po mahalaga kung ano yung totoo. Ngayon po, in-emphasize o binibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao ay kung sino nauna. Hindi na importante kung ito ba ay totoo. Ang nangyayari po ngayon ay mabilisan. Amen? So magkaiba po ang mabilisang balita at ang magandang balita ang tinutukoy po ng ating Biblia. Ito po yung ating pag-aaralan po doon ngayon. Ang pamagat po ng ating mensahe ay ang makapangyarihang tagapagturo. Sino po ang makapangyarihang tagapagturo? Siyempre po yung ating Panginoon. Sabi po rito, tagapagturo, pastor guro, no? Yan ang kailangan ng mundo ngayon. Mga tagapagturo ng ipinapangaral ay ang aral at turo ni Jesucristo. Subalit tila yata paglipas ng panahon, karamihan ng mga tagapagturo ay nilalamunan ng sistema ng mundo. Ang aral na dapat ay puro at sagrado ay nahahaluan ng pamantayan ng mundo. Kaya naman ating tingnan ang aral o tagapagturo na dapat nating tularan. Sino yun? Ang ating Panginoon. Anong uri ng guru ba ang ating Panginoon? Kailangan natin itong pag-aralan upang ating matularan sa biyaya ng Diyos. Lalo na ngayon ang mundo ay napupuno ng mga tagapagturong liko ang pagkaunawa sa espetong teologikal. So, ang gagamitin nating basihan
ay yung way o paraan kung paano nagturo si Jesus at kung anong klaseng tagapagturo ang ating Panginoon. Sabi po rito, Jesus Christ. Ayan po nakikita ninyo. Si Jesus Christ. A new kind of teacher. Yung salita pong new, o bago, no? Sa Biblia po, may dalawa yung kahulugan. Una po yung neos, at pangalawa yung kainos. Anong pinagkaiba nila? Yung neos po, ang ibig sabihin po niya, new but the same. Bago, pero katulad, kapareho. O. Diyan po galing ang English word na neophyte. Neophyte. New but the same. Yung isa naman po ay kainos. Anong ibig sabihin ng kainos? New but different. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay kainos teacher. New but different. Halimbawa, magbibigay po tayo ng ilustrasyon o analogy. Ang cellphone ko po ay Nokia 2. No? Kapag ang cellphone ko po ay medyo may kalumaan na. Kapag ako'y bumili ng bagong Nokia 2, yun ay Neos. New, but the same. Pero pag ako'y bumili ng iPhone X, new, but different. Kuha po natin, ang ating Panginoong Yesus ay kainos kind of teacher and leader. Kailangan po natin makuha yan para maunawaan po natin yung ating mga pag-aaralan sa hapon po ito. Meron po tayong mga main points. Ang pinatutungkulan po ng mensahe natin ay ang aral na nagmula kay Kristo ay meron tayong dalawang main points. Una, pagtuturo ng may kapangyarihan. Ang aral na nagmula kay Kristo, may authority po yan. Amen? Amen. Pangalawa, pagtuturo ng aral na kahanga-hanga. Ang aral na mula kay Kristo, amazing yan. Amen? Okay, sige po. Tama na po tayo sa ating main point number 1. Main point number 1, pagtuturo ng may kapangyarihan mula sa Diyos or authority mula sa Diyos. Ating mong pag-aralan. Sabi rito, ang ating tagapagturo ba ay kainos din? Sa panahong talamak ang iba't ibang uri ng balita na hindi naman talaga mabuting balita, paano natin makikita o malalaman ang ating tagapagturo ay may trademark ba ng ating Panginoon? Kainos ba siya? No? Dapat po ang ating mga tagapamahala o tagapagturo sa church ay nangangaral ng katuruan na mula sa kapangyarihan, na mula sa makapangyarihang tagapagturo, si Jesus. At kung yan ay mula sa ating Panginoon, dapat po ang aral na yan ay may katulad na ng ating mga main points na pag-aaralan sa araw na ito. Ang ating pong main point, ulitin natin, main point number 1, pagtuturo ng may kapangyarihan mula sa Diyos o authority. Sabi po sa subpoint letter A natin, aral na ayaw tanggapin ng sanlibutan. Alam naman natin kung sinabing sanlibutan, no? Makasalanan niya. Ayaw tanggapin ng sanlibutan yung aral ng ating Panginoon. Kung bago po ito mangyari, sa account po ni Lucas, kung titingnan po natin sa Lucas chapter 4, Lucas chapter 4, verse 16 to 28, ang nangyari po dyan, pagkatapos mangaral ng ating Panginoon, bago po yung event na binasa po ng ating kapatid na sa Sister Imelda, hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Yung aral niya ay hindi tinanggap ng mga makasalanan niyang kababayan. Okay? Hindi po tinanggap. Ang isa sa mga function ng isang mensahero ng Diyos ay gawing relevant o napapanahon ang mensahe ng Diyos. Ganun pa man, kailangan gawin ito nang hindi nagagalaw ang katotohanan at biblical principle nito. Halimbawa mga kapatid, si Apostle Paul. Alam natin si Apostle Paul ay inatasan ng Diyos upang mangaral sa mga hintil, mga hindi Hudyo, mga lahing hindi Hudyo. At ang mga lahing hindi Hudyo ay may mga kakaibang katuruan. Meron silang iba't ibang tradisyon, meron silang iba't ibang pamantayan ng pananampalataya. Si Apostol Pablo, kailangan niyang gawing relevant o mas madaling maunawaan, no? Yung pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil na to.
Ganun pa man, hindi niya ginalaw ang biblical principle. Iyong nilalaman ng Biblia, hindi niya binago. Amen? So, ang function po ng isang mensahero ay gawing relevant at napapanahon ng mensahe. Pero hindi kailangan galawin ang biblical principle. Mamaya, maintindihan po ninyo ako. Sa panahon ngayon, madaming pastors, ministers, and even evangelists na masyadong nahuhumaling sa pag-abot ng usaping relevance. Relevance ng biblical interpretation. Hindi nila napapansin na unti-unti nilang nabibitawan o nakaliligtaan ang biblical principle. Dapat po, hindi ito nababago. Ang biblical principle ay timeless. Ang biblical principle ay timeless. Kailangan lang natin gawin, o trabaho po ng mga minister, mga pastor, mga evangelist, na gawing relevant. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa para mas maunawaan po ninyo. Sa banal na hapunan, ito po ay tinapay na walang libadura. Amen? At ito po ay merong wine. Oh, wine. Huwag po kayo ma-confuse kasi hindi po yun alak lang. Yung alak po noon ay fruit juice. Katas talaga yun. Iba po yung alak ngayon, alcohol po yung alak ngayon eh. So hindi po natin pwedeng gamitin yung alak ngayon. So, ang banal na hapunan ay may tinapay na walang libadura. Yun ang element noon. Ano pa? Wine. Ngayon po, ano nang ginagamit natin? Ostia at juice. Amen? So, gagawin nating relevant, pero yung principle ng banal na hapunan na kung saan gagawin natin yon bilang pag-alaala, pagpapakasakit, muling pagkabuhay, at pag-asang babalikan tayo o babalik ang ating Panginoon, ay naroon pa. Amen? Amen. Naroon pa rin. Hindi ginagalaw ang biblical principle. Amen? Ginawa lang relevant. Kuha? Amen. Okay. So, yan po yung aral na ayaw tanggapin ng sanlibutan. Pero, ipinangaral pa rin ng Panginoon. Kuha po natin? Ayaw tanggapin eh. Pero, sumuko ba ang Panginoon? Hindi. Lumipat lang siya ng kabilang bayan. Okay? Sa Capernaum. Nangyari yan. Hindi ba? Okay? Sabi dito, ang nagiging ugat ng paglimot ng karamihang preachers sa biblical principle, sinasadya mang limutin o hindi nila sinasadya, ay dahil masyadong nakafocus ang mga churches and preachers sa pagtanggap ng tao. Sa pagtanggap ng tao. Gaano na ba katagal mula nung makarinig tayo ng preaching about sin, about suffering, about sacrifice? Since when? Bihirang-bihira mo na marinig yan sa mga churches ngayon. Bihirang-bihira na mga kapatid. Atin pong tandaan, kapag tayo ay humahayo at makatagpo tayo ng taong tumanggap sa aral ng Biblia, pag tayo ay nag-evangelize, ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay isang manifestation o paglalahad na hindi pangkaraniwang tao ang kaharap natin. Halimbawa, nag-evangelize tayo, tumanggap. No? Hindi siya pangkaraniwang tao. Ano siya? Ito ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos. Amen? Kung ganon din sa pangangaral at pagtuturo natin ng may kapangyarihan mula sa Diyos. Hindi sa atin ha, mula sa Diyos. Yan po ay galing sa salita ng Diyos. Yan ay may authority at ang taong hinirang ay tatanggapin ang authority ng humirang sa kanila. Masakit man ito o hindi. Amen? Masarap man pakinggan o hindi. Okay? At ang taong hinirang ay ang kapangyarihan ng Biblia ay tatanggapin ng taong hinirang ng Diyos dahil sa katotohanan ng kalakip nito. Hindi lahat ay makakatanggap ng katotohanan. Naalala po ninyo yung pag-aaral natin last time? Ano yung biblical truth? Ang biblical truth ay self-expression ng Diyos. Ang katotohanan ay expression ng Diyos. Kung ang katotohanan ay expression ng Diyos, yan ay malalahat, no? Malalahat sa kanyang mga hinirang. Amen? Kuha natin.
Ngayon, bakit may mga taong hindi matanggap ang katotohanan? Absence of God. Amen? Sa kanilang buhay. What? Kaya mahirap tanggapin ang katotohanan ng absence of God. Again, biblical truth is the self-expression ng Diyos. Amen? Kuha po natin. Tandaan, ang mga hinahanap natin mga kapatid ay ang mga tupa ni Kristo. Amen? At ang mga tupa ni Kristo ay nakikinig sa boses ng kanilang pastor, ang Panginoong Yesus, ang boses ng ating Panginoon. Ano bang uri ng proseso o sistema, ito ay hindi makapagpapanatili ng isang tao sa church kapag biblical truth na ang pinag-uusapan. Kuha? Kapag ang isang tao ay hindi naman pala tinawag talaga ng Diyos o hinirang ng Diyos, hindi yan mag-i-stay sa church. Hindi yan mag-i-stay sa church. Kahit gaano katindi ang program mo, andyan lang yan sa program. Pero sabihin mo ng biblical truth, you are a sinner. Amen. Amen? Ayaw. Sa kabilang dako, gaano man kapait ang katotohanan para sa isang nagkasalang hinirang ng Diyos, isang makasalanang hinirang ng Diyos. Walang hinirang ng Diyos na righteous, ha? Lahat. Totally depraved. Okay? Pero hinirang tayo para maging pumailalim, no? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Gaano man kapait ang katotohanan para sa isang makasalanang hinirang ng Diyos, mananatili ito sa church. Hindi dahil sa sistema, hindi dahil sa uri ng programs ng simbahan, kundi dahil kabilang siya sa mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At magsisilbing tubig na didilig sa kanyang panibagong buhay ang katotohanan nasa Biblia. Masakit man ito o hindi. Hindi ito maibibigay ng sistema. Ang dating mapait na katotohanan ay magiging pinakamahalagang kaalaman na aasam-asamin ng isang hinirang ng Diyos. Sa una, masasaktan siya, convicted siya. Pero kung pinili talaga siya ng Diyos, ang kanyang aabutin ay Christ-likeness. Ibig sabihin, habang ikaw ay tumutungo sa pagiging kamukha ni Kristo sa Espiritu, pinapatay mo ng pinapatay unti-unti yung dating ikaw. Masarap ba yun? Masaya ba yun? Hindi. Pero hindi ka naman nakatingin sa ngayon. Nakatingin ka sa pagiging sa finished product na gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi dito, be a minister with only one audience, and that is Christ. Ayaw man nilang pakinggan o hindi, sabihin mo. The truth will set you free. Amen. Amen? Sabi rito, letter B, aral na hindi nagmula sa karunungan ng tao. Ang pagtuturo ng may kapangyarihan mula sa Diyos o may authority sa Diyos, yan ay aral na hindi nagmula sa karunungan ng tao. Okay? Ano ba yung aral o na hindi nagmula sa karunungan ng tao? Unang-una, may kapangyarihan. New but different. New but different. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan, katulad ng binasa natin yung konteksto natin. Nangaral si Jesus ng may kapangyarihan. Hindi katulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ano ba yung mga tagapagturo ng kautusan? New but the same. Traditional. New but the same. Amen? Amen. How about this, mga kapatid? Paano pag may nagsabi sa atin na, Pastor, brother, I am so blessed. Na-challenge ako sa iyong message ngayon, na-challenge ako sa pag-exhort mo ngayon. Ang galing mo magturo ng discipleship, Pastor, brother. Paano natin to i-detail? No? Paano tayo mag-react sa ganito? Minsan, proud. Akala natin ang Diyos talaga ang gumamit sa atin. Ginamit ba talaga tayo ng Diyos? O ang salita ng Diyos ang ginamit natin upang bumukha tayong matalino? Diba? So, tingnan natin. Meron kasing two kinds of message, mga kapatid. Meron tayong two kinds of message. Isang good message. Yan na, basta nag-bless ako sa message mo. Isang God's message. Tingnan natin ang pinagkaiba niya. Ang good message ay galing sa mind ng tao.
kukuha lang ng talata sa Biblia, ang tawag namin doon, proof text approach, para mapatunayan na sa Biblia ang kanyang sinasabi, pero out of context naman. Traditional. Amen? Pero ang God's message, galing sa bibig ng Diyos. Mateo chapter 4, verse 4. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao. Diba? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang God's message ay galing sa bibig ng Diyos. Ano pa? Learning. Katulad ng lagi ko sinasabi, kahit sinong preacher, kahit sinong disciple, kahit sinong pastor, ay pwedeng makapagtapos ng mataas na theological course sa seminary o sa mga training programs na kanilang pinasok. Learning. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng karunungan na mula sa Diyos. Bakit? Ang pinakaiba ng good message at God's message, ang good message galing sa karunungan ng tao. Pero ang God's message galing sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Romans chapter 10, verse 17. Faith comes from hearing. Amen? Sa good message, it will fill you, ito ang magbibigay sa'yo ng feeling good. Wow, I'm so blessed. No? Amen? Sa God's message, iba. You will feel God. Amen? At habang nararamdaman mo ang kabanalan ng Diyos, nakikita mo ang makasalanan mong sarili. Amen? Tingnan natin sa Hebreo chapter 4, verse 12. Ano pa nakasulat yan? Maganda yan eh. Hebreo chapter 4, verse 12. Ito pong sabi. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Mararamdaman mo ang Diyos eh. Pag God's message, yun nga, makikita mo yung sarili mo, bulok ka, ang layo ng pagitan. May conviction. Amen? At ang good message, yan na magbibigay sa iyo ng challenge. Pero hanggang kailan yung challenge? Pag na-achieve mo na yun, wala na. Ang God's message, ang patutungan nito, will change life. Colossians chapter 5, verse 21, I no longer live, but Christ lives in me. 2 Corinthians chapter 5, 17, if anyone is in Christ, he is naman yung creation. Diba? The old has gone, behold, the new has come. Amen. Ang layo ng pagitan sa good message at God's message. Amen? Ang pagtuturo ng ating Panginoon, sa talatang binasa kanina ng ating kapatid ni Sister Imelda, ay kakaiba. Kakaiba. Sabi ng ating mentor si Pastor Philip Flores, ang Christ-likeness ay hindi lang mahirap. Napaka-imposible pa kung ang gagamitin mong pamantayan o karunungan ay karunungan ng tao. Hindi mo kayang gawin. Pero kung bibigyan ka ng karunungan ng Diyos, unti-unti yun. Amen? Kuha natin? Ngayon, i-determine po natin, ang ating po bang mga mensahero, yung ating mga pastor, ay good messenger or messenger from God. Kailangan ba talaga pastor namin? Yung mga disciple, good messenger ba siya? O yung message niya galing kay Lord? Amen? Alam po natin, tayo ay pinapagbanal pala. Ang Diyos ay banal na. Habang nakakarinig tayo ng katotohanan mula sa mensahe ng Diyos, tayo ay natatamaan. May guilt, may conviction. Hindi ito magbibigay ng negatibong resulta sa ating mga kapatid. Bagkus, pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan, ang Diyos lamang ang makapagpapabago sa atin. Siya lamang ang ating masasambalan. Siya ang ating tagapagligtas. Ito ay nagmumula sa karunungan at katotohanan nasa salita ng Diyos.
Gagamit siya ng mensaherong may bit-bit na God's message at ang inaakala nating negatibong karunungan ng mundo ay magpapakita ng positibong resulta sa mga hinirang ng Diyos. Katulad po at katulad mo. Etong mga hinirang ng Diyos na binahagian din ng Diyos ng kanyang karunungan. Para sa iba, kaya hindi nila matanggap kasi negatibo. Pero kung ikaw ay hinirang ng Diyos, hindi ka nakatingin sa simula. Nakatingin ka anong magiging pagbabago ng conviction na inilagay ng Diyos sa puso mo. That is God's message. Amen? Kuha po natin. Sipo tayo. Aral na pupuksa sa maling aral. Katuruan at pinagmulan ng mga ito. Sino may pinagmulan ng mga ito? Kung babasahin po natin sa Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sinong pinapatungkulan dito? Ay, mga believer to. Darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Kaya inutusan niya rito si Timothy na ipangaral ng mabuting balita, napapanahon man o hindi, katulad ng ginagawa natin. Why? May danger kasi. Ano yun? Darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Sa ibang translation, alamat. Ano ba yung alamat? Mga kapatid, ang alamat ay haka-haka ng tao. At ang tao ang maglalagay kung anong klase ng katapusan ang gusto niyang ilagay. Amen? Siya ang bubuo ng mga karakter. Siya ang papatakbo ng istorya. Hindi ganon, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3 to 4, i-preach natin ang gospel. Papanamaw hindi. Kasi darating ang time na yung mga tao hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Alam niyo yun? Hahanap sila ng tagapagturong gusto nila, sasabihin lang yung gusto nilang marinig, hindi yung katotohanan. Yan yung introduction natin kanina. Amen? Ngayon, kung babasahin po natin sa verse 23, 21 hanggang 23 ulit ang ating tekstong pinag-aaralan ngayon sa Marcos chapter 1, verse 21 hanggang 23. Samahan po ninyo ako. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi katulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumisigaw. Anong pakay mo sa amin, Jesus o taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngayon po, suriin natin yung talata 21 hanggang 23. Sama natin yung 24. Anong meron dyan? Una, may biglang pumasok sa sinagoga, sa kanilang church, sa kanilang temple. Anong araw ito? Sa 22, ito ay araw ng pamamahinga. Church day nila. So ano ibig sabihin? Maraming tao, maraming religious leaders na nandoon. Amen? Maraming tao doon. Araw ng pamamahinga. Ngayon, ano ba yung rules of synagogue? Ano ba yung mga batas o kanilang mga panukala doon sa loob ng kanilang temple? Alam niyo mga kapatid kung ano? Bawal mag-ingat. Bawal nga mag-joke dyan eh. Bawal magtawanan dyan. Synagogue. Bawal mag-ingay, lalo na ang sumigaw. Pero may sumigaw. Sinasabihan ng diablo. Nasa loob ng church, ha? Sa loob ng temple nila, sinasabihan ng diablo. Ngayon, ito ang tanong. May nagawa ba ang mga traditional religious leaders para pigilan niya? Kung pagbabasihan natin ang talata 21 hanggang 23, meron bang nangyari? May nagawa ba sila? Wala.
May nagawa ba sila upang pigilan ito? May sapat ba silang karunungan at kalaman upang harapin ito? Ang tinig at presensya pa din ng ating Panginoon ang pumuksa sa sitwasyong ating natunghayan. Ano sabi niya? No? So 24 and 25. Mamaya. Sabi dito, in short, wala tayong kakayahan puksain at pigilan ang pakana ng kaaway kung sariling karunungan at kaalaman lamang ang ating gagamiting pananggalang. Kung titignan natin sa verse 24 hanggang 25, ano nangyari diyan? Ano ang pakay mo sa amin, Jesus ng taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita? Ikaw ang banal mula sa Diyos. Buti pa ito kilala si Jesus, yung iba hindi. 25. Ngunit, iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Authority, mga kapatid. Authority. Bakit? Ano ba sabi ng ating Panginoon? Sa John chapter 5. Ang sasabihin ko ay pinapasabi sa akin ng aking Ama. Ang gagawin ko ay ang inuutos sa akin ng aking Ama. Amen? Mamaya makukuha ninyo ang point ko, mga kapatid. Conclusion. Conclusion na tayo. Amazing. Tunay na kahanga-hanga ang aral ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos. Ito ay may authority at kakayahang bumago ng buhay. Amen? Sapat na ang salita ng Diyos na may theological na pagpapaliwanag upang ating isabuhay. Ang mga programs ay supplementary lamang ng pamamahagi ng salita ng Diyos at hindi ito ang salita ng Diyos mismo. Don't get me wrong, ang programs at system ay kailangan din natin. Pero ito ay tutulong lang para himayin natin sa mga disciples, sa mga believers, no? Sa mga hinahanap nating hinirang ng Diyos na kasama sa kawan ng pastor, upang mas madali nilang maintindihan, ma-digest at maisabuhay ang mabuting balita. Pero ang programs, ang sistema, ay hindi ang Word of God itself. Amen? Programs lang yun. Huwag tayo doon umikot. Okay? Kung titignan natin, alam na alam nyo itong verse na ito. Yung nagbigay ng gift ang ating Diyos sa lahat. No? Lahat ng mga hinirang. Yan ay nasa Efeso chapter 4, verse 11. Efeso chapter 4. Samahan niyo ako para makuha natin lahat. Efeso chapter 4, verse 11 to 13. Sundan niyo ako, ha? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Okay, so nakita natin yan. Pero alam naman natin na wala nang apostol ngayon at wala na rin propeta ngayon. Amen? Kasi bakit? Yung apostol po, yung first generation ng mga tinuruan ng Jesus Christ, ang isa sa mga criteria ng pagiging apostol, kailangan ay witness ka ng muling pagkabuhay. Kapag ikaw ay apostol. Pangalawa, isa ka sa mga recipient o naturuan ng ating Panginoon ng personal. May nagtanong pa sa para si Paul, basahin mo yung Galatia, tinuruan siya ng Panginoon, siya mismo, doon sa bundok. Amen? So si Paul, no question, siya ay apostol. Amen? Ano naman yung propeta? Yung mga propeta, sila po yung ginamit ng Diyos na tagapagsalita. Pero kung alam po natin at nauunawaan po natin ang Hebreo chapter 1, verse 3, no? Hebreo chapter 1, verse 3, Hebreo chapter 3, verse 1, palitaran yan eh. Na sa mga huling araw na ito, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Pag binasa mo ang Hebreo chapter 3, verse 1, pinangalanan niya rin yung anak niya. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang muling mensahero. Wala nang kailangang propeta. Amen? Kasi kompleto na ang Bible. Nalulungkot ako, mga kapatid.
Katulad nung binanggit ko nung last time na pag-aaral natin. Maraming mga preachers, mga pastor, mga evangelists na ayaw na ayaw sa apokripa. Ano yung apokripa? Yung Bible na dinagdagan. No? Para sa kanila, ang canonized Bible ang totoo, na yun naman talaga. Ito ay may strong historical evidence at lahat ng hinihingi ng mga historian para ito ay gawing legit ay naibigay na itong 66 books. Amen? So sa kanila, ang ginagamit nila ay canonical Bible. Pag sinabi natin canonical Bible, 66 books, wala nang pwedeng idagdag. Sa kabilang dako, maraming pastor, maraming messenger na meron pa rin prophecy. Wag canonical Bible lang gamitin mo, hindi ka pa pala kontento eh. Amen? Tapos na ito. Inaantay lang natin maganap. Kuha? Amen. Ngayon po, balik tayo dito sa ating conclusion sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. So ano na lang meron ngayon? Evangelist, lahat tayo tinawag to preach the gospel. Pastor at pastor guro. Okay? Hindi lahat ng guro ay pastor. Pero lahat ng pastor dapat guro. Okay po? So maliwanag po yan ha. 12. Bakit ginawa ng Diyos yun? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ano bang role ng ating church? Ano bang goal ng ating church? Bakit tayo may mga discipleship? Bakit tayo mayroong mga conference, may mga training, may mga seminars, may tuklasin, may Santiago, may Ansagot? Why? Bakit ba meron? Kasi mga kapatid, ang mga church ngayon, ang kanilang mindset, ang katapusan ng kanilang goal bilang mga leaders ay to build a mega church. Yan ba talaga ang gusto ng Panginoon? Sinabi dito sa verse 12, kaya niya binigyan ng gift itong mga leaders na ito is because ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinira. Ihanda sa paglilingkod. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, itong ministry natin, ang dulo nito is not to build a mega church. Ang dulo nito ay magkaroon tayo ng mga Christ-like na disciple followers. Because church is not just a building. Amen? Kuha natin? Bakit ganun ang mindset ng ibang pastor? I don't know. Nahaluan na kasi ng sobrang daming programs eh. Yung kanilang teaching, wala ng authority. Hindi na amazing. Okay? Tingnan natin mga kapatid ha. Maraming mga pastor, they are not just, hindi sila amazing. They are just amusing. Gusto ng mga tao, yung mga pastor na magaling mag-joke. They just want to be entertained. Sana sa showtime na lang sila pumunta. O kaya kay Kuya Will, baka nabigyan pa sila ng jacket. Kuha ninyo. They are not amazing, they are just amusing. Yung mga believers, they just want to be entertained rather than to change. Ang goal po ng ginagawa natin, kaya tayo nag-aaral, dapat yung aral natin may authority, dapat amazing kasi galing sa Diyos, is because we want to raise, to edify, to exalt Christ-like believers. Amen? 13. Hanggang kailan daw? Hanggang kailan ito gagawin nyo? Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Yan ang function nyo dapat. Yan dapat yun. May authority ba? Amazing ba ang ating mga leaders? Kindness ba sila? Katulad ng ating Panginoon? Nangangaral ba silang may kapangyarihan? Tingnan natin mga kapatid, pinuksa ng Diyos, pinuksa ng ating Panginoon yung gawa ng kaaway para sirain ang gawain ng Diyos.
Kasi iba yung turo niya, iba yung teaching niya. Sa church niya, iba-iba teaching eh. No? Iba-iba eh. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Ano nangyari doon? Namangha ang lahat ng tao. Tingnan natin mga kapatid sa Marcos chapter 1, balik ulit tayo. Anong sabi doon sa verse 26 hanggang 27? Anong nangyari doon? Nang iniutos sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Nang isay ang masamang espiritu, ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masasamang espiritu at sumusunod sa kanya ang mga ito. Amen? Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ngayon, maraming mabilis katulad ng introduction natin. Ang daming mabilis. Dahil sa malayang pamamahay, dahil sa internet. Ang totoo? Totoo ba? Wala nang care ang tao kung anong totoo. Ang importante ngayon yung mabilis. Hindi tayo dapat ganun na. Okay? Ang role po ng church, bago tayo mag-conclusion, ang goal ng church, dapat, tayo, biyaya ng Diyos, makaraise tayo, makapag-raise tayo ng mga Christ-like disciples. Amen? Yun ang finish line, hindi ang mega church. Amen? Huwag tayong tumingin sa program, tumingin tayo sa kung anong gustong direksyon ng Diyos na tahakin natin. Amen? So, conclusion tayo, kung gano'n ang ating stand, dapat natin itong tandaan. Nagkakaisa ba tayo? Okay. Kung gano'n ang ating stand, dapat natin itong tandaan. Ang salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Amen? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dapat nating panghawakan. Ang totoong spiritual maturity, hindi sa dami ng church. Ang dami kong nakasama sa mission field, mga mega churches, ang lalaki ng mga churches, puro mayayaman. Pag nakita mo sa mission field, John 3:16 lang, hirap na hirap pa i-explain. Bakit? Bakit ganun? Ano may problema? Sila ba? O yung leader? O yung teaching? O yung proseso? O yung programa? Hindi ko alam. Pero kung yan talaga ay nag-ugat sa salita ng Diyos, hindi dapat ganun yan. Tandaan natin, kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon yung Marcos chapter 1, ang masamang espiritu na nasa church ay yung mga espiritu nasa puso natin. Ano yun? Pride, knowledge. Diba? Kaya minsan ang hirap tanggapin ng katotohanan. May pride, may knowledge, alam ko na yan, kabisado ko na yan, narinig ko na yan. Amen? Hindi ganun ang araw ng Panginoon. Hindi ganun man. Ang totoong spiritual maturity, ang pagmumulan niya ng salita ng Diyos. Hindi program. Programa ay ginagawa para mas mahimay lang. Okay? Hindi yung siya na ang magiging salita ng Diyos. Ano pa? Ano pang nagiging problema kapag ang salita ng Diyos ay hindi yung kanilang pinanghawakan? Ang daming churches, mga kapatid. May tindahan sila sa loob ng church. Ina-encourage nila yung mga kung ano-anong scam kasi tawag ko yan sa networking. Para sa akin, scam yun kapag ito ay good, so good to be true, that is a lie. Amen? Sabi nila, wala namang masama. Balikan niyo yung Bible. Bakit ba nagwala si Kristo sa sinagoga? Di ba nagtitinda sila sa loob? Di ba? Hindi dapat tayo ganun. Wala dapat ganun. Amen? Hello, Pastor Larry. Yung tayo sa seminar. Okay? Ang salita dapat ng Diyos, ang dapat natin panghawakan. Okay? Kung pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, alam natin ang do's and don'ts. Amen? Ano pa? Dapat sa church, may mga programa pa sila niya, utangan, o lending.
Kaya kayo pinaggrupo-grupo hindi para magutangan. Kaya kayo pinaggrupo-grupo para may bahagi ng wasto, ng naaayon, ang salita ng Diyos, ang katuruang mga pangyarihan. Amen? Tingnan natin kung paano nagturo ang ating Panginoon. May kapangyarihan eh. May authority eh. Kahit na nilagay siya na sa libutan, bakit? Ano naman? Papangaral ko pa rin ito. Ito totoo eh. Okay? B. Ang aral ni Kristo ang dapat nating paniwalaan. Aral ni Kristo ang dapat nating paniwalaan. Hindi yung bilis ng balita, kundi ang mabuting balita. Amen? Sa panahon ngayon, ang daming naglabasan, mga propeta na yan. Nalulungkot din ako sa isang banda. Una, natuwa ako na naka-online message ang lahat ng mga pastor. Karamihan sa mga pastor. Kasi sa sobrang hirap ng kanilang ministry, paminsan-minsan, maganda rin naman kung mararamdaman nila na para silang mga artista, no? Kaya lang, kung sobrang dami ng mga kumakalat ng mga pages, ang dami kong nakita, may propeta. Mga kapatid, ang lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay kalooban ng Diyos. Amen? Tingnan niyo yung mga nag-uutos sa Holy Spirit. Diba? May mga ganyan klase mga preacher. I rebuke you, I command you. O ngayon ninyo tawagan yung Holy Spirit ninyo. Pigilan niya yung coronavirus. Kalooban ng Diyos yan. Amen? Kalooban ng Diyos yan. Asan sila ngayon? Di ko alam. Malamahimik sila lahat eh. Di ko alam. Again, ang salita ng Diyos ang dapat nating paniwalaan. Malilito tayo pag hindi natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Pero kung alam natin ang turo na may authority at aral na kamangha-mangha mula sa Diyos, hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mabubulag, mga kapatid. Napakahalaga niyan. Pinag-aralan natin yung nakaraan, essential and non-essentials. Essential ito. Amen? C. Ang Panginoon ay Kairos leader. Dapat tularan natin siya at ang kanyang mga aral. Okay? Ang ating Panginoon ay Kairos leader kung tayo ay tagapangaral. Kasi lahat tayo natusan mangaral eh. Mag-share ng gospel eh. Di ba? Mga mananampalataya, hindi lang naman yan sa mga leaders. Lahat tayo. Go, preach the gospel. Teach them to obey. O bago mag-teach, preach muna. Evangelism muna. Ano yung preaching? Proclaiming. Para sa mga unbeliever. Teach, edification. Tuturuan na yung mga mananampalataya. So preach muna. Lahat tayo yung inutusan doon. Okay? Pero huwag natin kalimutan na dapat ang ating tutularan ay Kairos leader. Kairos leader ay ating Panginoon. New but different. Amen? Amen. Leaders, elders, and disciples. Dapat Kairos, hindi kainis. Dapat ang dala nating mensahe ay magdadala ng grasya, hindi disgrasya. Sa biyaya ng Diyos, mag-raise tayo ng Kairos disciples, led by Kairos leaders, upang malubos ang kagalakan ng ating Panginoon, lalo na ngayong malapit na siyang bumalik. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Tayo na lang kayo mo po at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil pinakita mo po sa amin ang authority at amazing teachings mo, Panginoon. Pagamat sa kapirasong panahon ng aming buhay, hindi namin ito nakita at nabulag din kami dahil sa mas narataranta kami kaysa yung kaisipan na ilagay namin sa iyo ang aming pananampalataya. Minsan nalilimutan namin, Panginoon. Kaya kung minsan kami ay kumikilos ng hindi naaayon sa kalooban mo, nalimutan namin, Panginoon, na ikaw pala ang bibigay ng authorization sa lahat ng bagay. Nasa iyo pala, Panginoon, ang full authority kung ano ang mangyayari. Maaaring hindi namin ito nauunawaan, pero katulad ng sinabi na iyong salita, mauunawaan din namin pagkatapos. Salamat, Panginoon, sa mga karunong iyong binahagi sa amin ngayong hapon. At kung ano man po, Panginoon, yung mga dapat ayusin sa aming pananampalataya at aming mga pananaw, lubos po namin, itinataas ito at kami po ay nakaluhod, nagpapakumbaba, Panginoon, na isinusuko to sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong kasama ko ngayon at yung mga kapatid kong nanonood sa kanilang bahay, Panginoon. Turuan po kami, Panginoon, maging Kairos leader, new but different, katulad po ninyo. Upang, Panginoon,
led din po kami sa mga, makapag-lead din po kami, Panginoon, sa mga Kainos disciples upang makabuild po kami ng Kainos Church na walang ibang itinataas, Panginoon, kundi Ikaw. Hindi mega churches, kundi church na ang iniisip at ang sinisigaw ay ang maging kamukha mo sa Espiritu, Panginoon. Salamat sa lahat ng katotohanan ito. Salamat sa mga araw na ito. Muli, kami po ay na-amaze dahil sa authority na ipinakita mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, maging katulad mo, Panginoon, unti-unti. At naman, Panginoon, ang mindset namin ngayon ay nakatingin sa pag-raise o pagsunod, no, sa discipleship program na ginawa mo po, Panginoon. Yung makita namin, Panginoon, ang aming mga kapatid sa pananampalataya ay humahakbang tungo, Panginoon, sa pagiging kamukha mo sa Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin itinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. This is our need. We humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked way. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father,
and He loved Muli, lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa video na ito, sa ating pagpapasalamat, sa ating pagpupuri at pagkikinig ng banal na salita ng Panginoon. Sa lahat ng dako ng mga kapatiran, alam po namin na ang Diyos ay kasama po natin. Amen. Sa ating pagkikinig ng ating Diyos through our brother Simon Patrick Vinson as a mouthpiece of God's Word, alam po namin na nababahagi natin ang salita ng Panginoon, kung ano ang kapangyarihan nito sa bawat isa na nandito nakikinig. Maraming salamat po. Alam ko po na ang salita ng Diyos ay hindi po mapipigilan. Kung ano po ang katotohanan, ito po ang dapat na maihayag sa bawat isa. At ito ang magbibigay sa atin ng katatagan, sa ating pananampalataya at magpapatuloy kung ano ang katotohanan na dapat nating sundin. Amen po. Kung ano po ang katotohanan na nasa Biblia, kumakausap po sa bawat isa sa atin ngayon. The truth, sabi nga, will set us free. Ano po ang katotohanan? At kanino ang katotohanan? Amen. Sabi ng salita ng Diyos, Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes into the Father but by me. Only Jesus Christ will be lifted up. Only the Word of God will be spreading out through the world. Kung ano po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, yun po ang ating sundin. Amen po. Mahal tayo ng Panginoon. Anuman po ang ating nadaanan ngayon, alam ko po na kasama natin ang Diyos. Ang pag-ibig, ang kapayapaan ay patuloy na pinaranas sa bawat isa. Tayo po ay manalangin sa ating huling pakipag-usap sa Panginoon. Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kapangyarihan mo, sa salita mo na nahihayag sa hapong ito. Alam po namin ito, Lord, ay kumikilos na sa aming mga buhay. Alam po namin na patuloy kang nagpapatnubay sa amin through your precious words, so God, na naririnig po namin. Lord, marami pong salamat na patuloy ka, Panginoon, kumikilos sa bawat isa. Lord God, anuman po ang aming hinaharap ngayon, crisis man ito, Panginoon, kung ano po ang nais mo sa bawat isa, alam po namin, Panginoon, na abot mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, ang salita mo, makapangyarihan ito na magbibigay ng kagalingan, magbibigay, Panginoon, ng lakas, nagbibigay sa amin ng kapayapaan, nagbibigay sa amin ng buong katotohanan. At Lord, sa iyo lamang kami lumalapit sa araw na ito. Marami pong salamat. Nawa, Panginoon, manatili kami kung saan po ang katotohanan na nasa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, nawa ang iyong mga hinirang, ang iyong mga anak, ang lahat na nakikinig sa hapong ito. Lord, ikaw na po ang mag-abot sa bawat isa. Ang aming pananampalataya na nasa iyo, Panginoong Jesus, ang magbibigay sa amin ng bukas na loob, Panginoon, na magtitiwala sa salita mo. Panginoon,
madatnan mo ang bawat isa sa amin na mananatili sa katotohanan na nasa iyo, Panginoong Hesus. Ang katotohanan na ikaw ay malapit nang dumating. At Panginoon, madatnan mo po ang bawat isa na nanatili sa kapangyarihan mo. Panginoon, salamat po. Naway ang kapayapaan, nawa, Panginoon, ang your gracious, gagandahang loob mo manatili sa bawat isa. Ang pakikiisa ng banal na Espiritu, pangyarihan ng iyong pangalan, Jesus. Mula noon, ngayon at magpakailanman. We praise you, Lord. To God be the glory for what you have done in this church, O God, at sa lahat ng mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.